Mama Colleen, meron po akong ex. Siya po si Joseph. Etong ex ko po na si Joseph, nasira po yung relasyon namin nang dahil din po sa ex niya. Oh, no! Sa tagal namin, Mama Colleen, isang araw, napansin ko po ang pagbabago kay Joseph. Nang minsan pong mahuli ko siya, nakachat niya yung kanyang ex. Oh, no! Nung una, nakikiramdam lang ako, pero dahil nga po sa curiosity ko, minsan ko na pong kinalikot yung phone niya at doon ko nadiskubre at nabasa yung palitan nila ng chat ng kanyang ex. Ang nabasa ko, pilit po na nakikipagbalikan ang babae sa kanya. Oh, no! Loob-loob ko, ang kapal naman ng babaeng ito. Nakita niya na may girlfriend yung kanyang ex na si Joseph. Tapos i-chat niya yung boyfriend ko ng ganon na makipagbabalikan siya. Mama Colleen, yung chat na yon, tinuloy-tuloy ko ang pagbabasa. At hindi ko akalain na dito po at ito ang magiging dahilan para tuluyan kaming magkasira na dalawa. Dahil yung pagkikipagbalikan po ng ex ni Joseph sa kanya ay pinatulan po ni Joseph. I don't think sa ilang buwan, kung ilan buwan niya na po ako niloloko. Basta ang alam ko lamang po, grabe po, sobra yung pagmamahal ko sa kanya. Pero yun nga, dumating yung araw na nalaman ko yung tungkol sa kanila at nasaktan po talaga ako ng sobra-sobra. Naging sila, pinatulan niya muli yung ex na magiging dahilan ng hiwalayan naming dalawa. Mama Colleen, nung nalaman ko nga po yun, kinumpronta ko agad si Joseph. Pinapili ko siya. Sabi ko, Joseph, mamili ka. Ako o ang babaeng yan? Tanging sagot sa akin ni Joseph, hindi niya alam. Nung time na yun, Mama Colleen, yung tugon niya na yun sa akin na hindi ko alam. Sa totoo lang, sobra akong na-hurt. Sobra akong nasaktan. Sabi ko, bakit ganun yung sagot niya? So, ibig sabihin, may doubt siya sa relasyon naming dalawa? Oh, no! Ibig sabihin, hindi ganun katindi yung pagmamahal niya sa akin para sabihin niyang hindi niya alam kung sino ang pipiliin niya sa aming dalawa? Oo, Mama Colleen, umasa ako na ang maririnig ko sa kanya, ako ang pipiliin niya. Pero yun na nga, taliwas yung narinig ko. Hindi yung gusto kong marinig. Dahil hindi ko alam bakit yun ang naging sagot niya. Pero Mama Colleen, after ko siyang komprontahin, agad-agad akong nagdesisyon na sabi ko, dahil ayaw ko na may kahati ako sa kanya, mabuti pa po na maghiwalay na lang kaming dalawa. Nung sinabi ko na maghiwalay na tayo, hindi po siya pumayag. Tinanong ko siya, anong rason? Bakit ayaw mong pumayag? Anong rason bakit nagawa niya yun sa akin? Anong rason bakit nakipagbalikan pa siya sa ex niya? Ang sabi niya sa akin, hindi niya magawang hiwalayan dahil magpapakamatay daw si girl kapag nakipaghiwalay daw siya dito. Oh, no! Kaya pala tagong-tago yung relasyon nila ni hindi ko nga sila makita minsang magkasama. Pero Mama Colleen, sa kabila ng sinabi niyang yun, hindi pa rin ako pumayag. Nakipaghiwalay pa rin ako sa kanya. Binitawan ko pa rin siya. Minabuti ko na lang po na i-let go ko siya kahit na masakit. Kahit na maraming happy moments kami na nagkasama. Kahit na, sa totoo lang,
siya na po sana ang gusto kong makasama habang buhay. Kaya lang, wala na eh. Nasira lang ng dahil sa desperada niyang ex na yon. Tuluyan na nga kaming nagkalayo ni Joseph, Mama Colleen. Matagal din ako bago naka-move on. Kahit nagkaroon man ako ng panibagong karelasyon, para lang kalimutan siya, sa totoo lang, siya pa rin po ang tinitibok ng puso ko. Dahil masayang-masaya po ako nung kasama ko siya. Alam mo yung para bang kami po ay pinagtagpo pero hindi itinadhana. Mama Colleen, isa sa na-realize ko o natutunan ko sa aming naging relasyon, na next time na pag magmamahal ako, hindi ko na ibubuhos yung lahat-lahat. Para kahit papaano ay may matira pa sa akin. Mama Colleen, yung puso ko naliligaw pa rin. Again, makipagrelasyon man sa iba, siya pa rin ang hanap ng puso kong ito. Ito po ang aking kwento. Muli, ako po si Esme. And this is my story dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Ang sakit lang maagawan ng boyfriend. Lalo na kung ito yung boyfriend na sabi mo nga gusto mo makasama habang buhay. Ang sakit lang na yung naging karibal mo, hindi bagong tao sa buhay niya. Ang naging karibal mo is yung naging parte ng buhay niya sa nakaraan. Yung akala mo, na-prove mo na yung sarili mo sa kanya. Yung akala mo, natabunan mo na ng memories mo. Yung memories na meron sila ng ex niya, pero hindi pa pala. Oh, no! Yung akala mo ikaw na ang nagwagi, pero magigising ka na lang isang araw, yung ex pa rin niya ang nagwagi. Nakakainis lang na sadyang may mga ex na epal. Diba may mga ex na kung kailan masaya na yung partner mo sa'yo. Diba kung kailan minahal mo na siya ng totoo. May mga ex na pilit na sisirain ang relasyon ninyo. Oh, no! At gagamitan pa ng mga salitang, pag hindi mo ko binalikan, magpapakamatay ako. Na parang akin lang, hindi mo ba naisip na pwede ring maagaw uli yung jowa mo sa'yo sa mga ginagawa mo? Hindi mo ba naisip na kapag ginamitan mo yung ex mo ng ganyang mga salita na balikan mo lang ako, hindi ako magpapakamatay. Magpapakamatay ako pag di mo ako binalikan. 'Di ba? Hindi mo ba naisip na kapag ganyan ang ginawa mong move, oo, babalikan ka ng isang tao, hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil naawa lang siya sa'yo? Gusto mo ba balikan ka ng isang tao dahil lang sa takot na baka may mangyari sa'yo, pero ang totoo yung puso niya nasa iba na? Alam ko nagiging desperada tayo, ka-winner, baby ko. Makuha lang natin yung gusto natin. Alam ko gagawa tayo ng mga ganyang paraan, baka sakali bumalik yung taong mahal natin. Pero lagi po nating isipin na kung talagang mahal tayo ng isang tao, hindi natin kailangan gumawa ng mga desperate moves para lang bumalik sila sa atin. Kung talagang mahal tayo ng isang tao, hindi natin kailangang lumuhod at magmakaawa. Balikan lang tayo ng taong ito. Huwag tayong mag-settle for less. Huwag nating ibaba yung value natin as a person. Huwag tayong makipag-barter. Huwag tayong makipag-bargain. Huwag tayong makipag-bargain. Kasi, if you know your value, kahit anong tumbling ang gawin mo, babalik at babalikan ka ng tao. Dahil number one, mahal ka nito. So sa'yo na naagawan ng jowa, message muna sa mga naagawan ng jowa. Hayaan mo na. Hindi mo siya kailangan sa mundo. Kasi number one, kung talagang mahal ka nito, hindi yan magpapaagaw kahit sino pang santo ang mang-agaw sa kanya. Ngayon para naman sa pilit, sa mga taong nagmamakaawa, balikan lang sila ng kanilang jowa.
Sana nga worth it ang ginawa mo. At sana nga manatili yan sa'yo. Pero again, I want you to realize na sana balikan ka ng tao dahil mahal ka nito, hindi lang dahil naawa siya sa'yo. Dalawa ang pwedeng topic natin for today, bebe ko. Dalawa yung mensahe ng kwento natin ngayon. Mensahe para sa mga naagawan ng jowa. Mensahe para sa mga nang-aagaw at nagmamakaawa na balikan sila ng kanilang ex-jowa. So, sino ka dito, bebe ko? Sino ka dito? Yung naagawan? Or ikaw yung pilit na nang-aagaw at pilit na nagmamakaawa sa taong taken na? Sakit, no? So, again, para po kay Esme, I know it really hurts. Parang kanta lang, it really hurts ang magmahal ng ganito. I know nagsabi ka dito na ang lesson na natutunan mo is wag nang ibigay ang lahat para may matira sa'yo. I know nakapagsalita ka dahil nasaktan ka naman talaga ng bonggang-bongga. Pero for me, no regrets na for you. Huwag ka nang magsalita na sana hindi ko binigay ang lahat ko, sana hindi ko ibinubuhos ang lahat ko sa kanya. No regrets sa part mo. Kung meron mang dapat manghinayang dito, yung taong hindi sinalo ang pagmamahal mo ng buo. Yung taong pinili kang bitawan despite ng pagbigay mo ng lahat sa kanya. No regrets on your part kasi ikaw ginawa mo lang naman yung best mo eh. Binigay mo yung 100% mo. Hindi natin alam hanggang kailan tayo mabubuhay sa mundong ito. So, okay para kay Mama Colleen na ibigay mo yung lahat. 'Di ba? Ngayon, kung hindi yan binalyo nung taong pinagbigyan mo ng lahat, hindi ikaw ang may problema. Hindi ikaw ang dapat manghinayang. Kasi ikaw pa rin ang nakakuha ng mataas na grado. Ikaw pa rin ang nakakuha. At ikaw pa rin ang tunay na panalo. Dahil you give your best, you did your best. Oo, nawalan ka ng jowa. Oo, naagawan ka ng jowa. But it doesn't mean na talo ka. Dahil ang tunay na nagmamahal, siya ang tunay na panalo dito. Ang tunay na nagbigay, siya ang tunay na panalo dito. Alam mo, naghiwalay kayo, natuluyan ang separation ninyo, nang dahil sa ibang tao. It's actually a blessing. Blessing in disguise. Isa lang ibig sabihin niyan, he is not the one for you. Again, kung siya talaga ang para sa'yo, at kung talagang mahal ka ng taong ito, hindi niya magagawang bitawan ka. But clearly, hindi ka mahal nito. Naniniwala rin ako na, kasi Mama Colleen tinakot yung boyfriend niya eh. Ano yan parang bin-blackmail po kasi, kaya hindi mo rin masisisi si boyfriend. No! Kahit sino mang blackmail dyan. Kung talagang ayaw kanyang mawala sa buhay niya, hindi kanya iiwan. Hindi totoo yung magpapakamatay ako, balikan mo lang ako, huwag kang maniwala. Hindi totoo yan. And again, ikukulong mo ba ang sarili mo sa taong hindi mo naman mahal? May choice ang boyfriend mo. Pinasok niya yan? Kung totoo man na tinakot lang siya at binalikan niya yung babaeng yon dahil sa pananakot ng babaeng yon, siya naman ang makakaranas ng hell sa buhay ng babaeng yon. So let him be. Basta ako, I want you to remind, I want to clarify na hindi ka talo. Ang tunay na nagmamahal, mahahanap din yung katapat niya na magmamahal din sa kanya ng totoo. Yun ang lagi mong tatandaan. I give my best, but I guess my best wasn't good enough. Hindi talaga good enough yan sa taong hindi marunong makontento. Hindi talaga good enough yan sa taong hindi talaga para sa'yo. So it only means na meron talagang nakalaan para sa'yo. And also, gusto ko lang sanang ipreno ka doon sa ginagawa mong pakikipagrelasyon sa iba, makalimutan mo lang siya. Sana tama na rin yung ganong gawain na mag-entertain ka ng iba, makalimutan mo lang siya. Kasi kawawa rin naman yung mga taong ginagamit mo lang. You're also being unfair sa ganyang ginagawa mo. May tamang panahon
sa pakikipagrelasyon. Makipagrelasyon ka if you are totally healed. Hindi lang pakikipagrelasyon sa iba ang solusyon para makalimutan mo siya. Marami pang ibang paraan. Libangin mo ang sarili mo sa mga bagay, katulad ng ituloy mo kung ano ba yung hobby na pwede mong gawin. Mag-travel ka, mag-business ka, pero yung gumamit ka ng iba, makalimutan mo lang si ex mo, that is very wrong. May karma ring katapat yung ginagawa mo. So ate, let go, magpagaling, kapag ka magaling ka na, tsaka ka na makipagrelasyon sa iba. Alright? And I will pray for your healing. Hindi siya madali. Babangungutin ka pa ng mga nangyari in the past. Pero through prayers, everything is possible with God. So mahigpit na yakap, Esme. Matatapos din yung pain na yan. Magiging invisible din yung pain na yan. Acceptance, darating din yan. Maniwala ka lamang. Kawinner, yan po ang kwento ni Esme dito sa Heart to Heart with Mama Colleen. Kung meron kang sausaw, kung meron kang gusto pang sabihin kay Esme, sa aking pagbabalik, ikaw naman ang bibida. Speak from your heart. Mag-text lamang po sa 0977-7000-915. Mag-voice message, i-record mo yung boses mo, ipi-play natin yan on air. Make sure po na boses mo lamang ang maririnig, ang mangingibabaw on the air. Again, speak from your heart. This is Heart to Heart with Mama Colleen.